Pangaraw na CCTV footage ang kampo ni Senator Ping Lacson kung saan makikita na dumalaw dito sa Senado noong August 19 ang isa sa mga kawani ng construction companies na may kinalaman sa mga maanumalyang flood control projects. Ayun na. Base sa naunang sinabi ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Kamara, nagdadala umano ng suhol ang staff na si Mina sa isang Beng Ramos na staff umano ni Senator Jinggoy Estrada. Itinanggi na noon ni Estrada na staff niya si Ramos, pero lumalabas na staff siya ng Senado at nakadetail sa Blue Ribbon Oversight Office Management bago nalipat sa motor pool. May ideya na raw sina Lacson kung kaninong opisina sa Senado dumalaw si Mina, pero magiging sentro raw ito ng susunod na Blue Ribbon hearing sa Webes, September 18. Mukhang alam ko na patutunguhan ito. Ito parte ito ng mga plano eh. Alam nyo, there is a great, big conspiracy na nangyayari ngayon sa ating bayan. Malungkot man unawain at intindihin, marami ang nagagamit dito sa conspiracy na ito. Alam na natin kung sino ang punot dulo. Alam na natin sa puso natin kung sino talaga ang pinaka-corrupt na opisyal. Alam na natin yan. Pero ngayon, tila nililihis kung kani-kanino, kung sino-sino. Nabuking na nung una, binubuking na ng paulit-ulit ng iba't ibang opisyal ng gobyerno. Ngayon, binago ang kwento ng script ng Kamara. Tila sa pagpapalit ng leadership sa Senado, tila yung script na yon ay pinipick up na sinasakyan na ngayon ng Senado. Sa tingin ko, meron ng unti-unting pagtatakip kung sino talaga ang punot dulot mastermind. Sabi nga, di ba ni Magalong, mastermind si Zaldico. Tama, mali? Oh. Pero, meron pang mas mastermind. Tangina, sino pa ba yun? I mean, bobo na lang ang hindi makahula nun. Sa totoo lang, bobo lang. Bobo, o di kaya kakampi nung tao na yun. Pinasecure na raw ang kopya ng CCTV at kasamang ipatatawag sa pagdinig ang operator nito. Bukod dyan, sinabi rin ni Lacson na wala silang sasantuhin kahit pakasamahan nila sa Senado. Yun. So ang punot dulo na ngayon, yung Senado na. Now you understand kung bakit nagkaroon ng change in leadership. Ha? Now you understand kung bakit nagkaroon ng pagbabago ng leadership. Kasi magbabago na ang direction. Gago! Nagdaraw sa ngayon ang staff na si Beng Ramos. Humingi ng 2 araw na extension si Lacson bago isagawa ang susunod na hearing para raw ma-mark ng maayos ang mga ebidensya. Ipatatawag na raw sila Bryce Hernandez kahit na ang tingin nila Lacson hindi na siya credible. Maging ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya iimbitahan din daw ulit. Git ni Lacson baka pwedeng pag-aralan kung dapat silang mabigyan ng legislative immunity para kung ano man ang sabihin nila ay hindi magagamit laban sa kanila. Hindi raw sapat ang mga nauna nilang pahayag sa pagdinig ng Senado at Kamara para maging state witness. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan posibleng ipatawag sa mga susunod na pagdinig. Tsaka si Candaba Mayor Rene Maglanque at Yusek Roberto Bernardo. Pero pagilinaw ni Lacson, walang direktang link si Bonoan sa mga sinusuring anomalya. Narito Ruth ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Wala, di kayo ready. Boo! Alam nyo, eto sabi ko nga sa inyo there is a big conspiracy na pagtatakip na sa isang malaking nabuking. Alam naman natin na nabuking itong, kasi ganito nangyari dyan. Sa tingin ko, ito yung may opinion. At ito rin yung
conspiracy na nangyayari sa ating bayan. Dahil sa baha. Totoo ito, ha? Nagsalita ang